Hello guys! Welcome ulit sa Buhay Probe TV. Ito po si Coach Bonnie Benitez na magbigay sa atin patuloy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa negosyo. Okay? So, in today's video guys, talakayin natin ang subject about the law of averages. Ano yan at kung paano natin yan i-apply sa Live Good business natin. Okay? So, set back guys and relax. At panoorin nyo ang video ito dahil dito ko sa inyo, talakay natin ang ano ba itong law of averages. Okay? At bago tayo magpatuloy guys, kung bago ka pa sa channel natin, ay mangyari po lamang na pindutin natin ang like, share, subscribe, press the bell all button para lagi tayong updated sa lahat ng mga tutorial natin. At dito guys, marami tayong matutunan. Okay? Okay. So magsimula na tayo. Ang subject natin ngayon is about the law of averages as it is applied to our Live Good business. Paano ba natin to gamitin? At paano natin gamitin ang law na to para umangat ang negosyo natin sa Live Good? Okay? Now, alam natin guys, dito sa mundong ibabaw, dito sa mundo natin, maraming mga tinatawag na natural laws. Meaning, ito yung mga laws of nature na wala tayong magawa para baliin pa ito guys. Nandyan na yan, wala na tayong magawa doon. Okay, ano ba mga example nito? Katulad na lang na sinasabing law of gravity. May magagawa ba tayo diyan guys against the law of gravity? Di ba wala? Nang dahil sa law of gravity, lahat ng free-falling objects ay talagang babagsak at babagsak sa lupa. Okay? Dahil because of gravitational pull. Okay? Now then, so hindi pwedeng tatalon ka sa building just to prove na hindi totoo ang law of gravity. Okay? Marami pang iba. Katulad na lang halimbawa ng law of electricity. Hindi pwedeng hawakan natin ang dalawang kawad ng kuryente just to prove na hindi applicable ang law of gravity. Okay? Kung gusto nating i-disprove yung mga laws na yan guys, at patuloy tayong tayo lang ang magiging kawawa. Dahil the law always works. Meaning wala ka na magawa doon. It is natural laws and it applies to sa lahat ng buhay dito sa mundo. Okay, ano pa? Meron pa tayong tinatawag na Newton's law of motion, na for every action there is always an opposite, equal and opposite reaction. Law din yan. Na kung halimbawa is a body, di ba sinasabi, if the body is in motion, it will keep in motion until an external force is applied to it. Gayon din naman, if a body is at rest, di ba, manatili itong nakatigil hanggang merong external force na i-apply mo dyan. Okay? Wala ka na magawa dyan. The law always works. Okay. Ano bang kinalaman nito sa Live Good or sa negosyo natin? Malaki guys. That means, dito sa business of selling and networking, meron ding natural laws that is in operation na kailangan nating mag-ride on doon instead na mag-go against tayo. Okay? We cannot reinvent the wheel. Nandyan na yan. At the only thing that we can do is just to use the law to work in our advantage. So, ano ba itong tinatawag na law of averages? Okay. Now, tayo dito sa Live Good guys ay walang pinagkaiba sa salesman. Ang salesman are people who are professionally doing selling products. Okay? Dahil araw-araw tayo, actually, we are selling something. Okay, ano bang binibinta natin? Araw-araw, nagbibinta tayo ng ating sarili. We are selling ourselves. How? Yan nga ang rason kung bakit pag lalabas tayo sa bahay, kailangan nating nakadamit ng napakaganda. Okay? Business attire o di kay magandang formal attire pa nakalabas tayo sa bahay. Hindi pwedeng lalabas ka doon, makipag-usap tayo sa tao na nakapambahay lang tayo. Okay, ako nakapambahay ako ngayon guys. Pasensya na. Okay? But when you're doing the business, we have to
dress properly. Okay? Why? Dahil ito'y negosyo ang sa Live Good. Okay? Yan ang rason. Dahil we are trying to sell ourselves. Di ba na-notice mo guys, ang pinag-hire sa mga sa mga salesman or mga sales personnel o di kaya yung mga customer service personnel, CSI. Di ba yung mga gwapo at gwapa? Dahil sila ang frontliner ng business, okay? So, yun yung rason kung bakit kailangan ng personality. Dahil we are selling ourselves. People tends to be attracted to people who are attractive. Okay? So, isa yan, na we are selling ourselves. Ano pa ang pinagbinta natin araw-araw? We are selling our opinions. We are selling our ideas. Paano? Hindi ba't kung ikaw ay nagsasalita ng maayos or mapakinabangan, nakakatulong sa iyong kapwa, di ba maraming makikinig? Subukan mo magsalita ng walang kwenta o sino pang makinig sa'yo. So, we are selling. So, we have to give the best. Okay? Dahil yun ang So, kahit hindi ka salesman by profession, the moment you start to do business, you are in a way selling yourselves. Okay? Meaning, kailangan mong magharap ng tao. Okay? So, kahit hindi ka naman kagwapuhan katulad ko, pwede ka pa rin magbenta ng kahit ano. Okay? We just have to learn the trade, how to do it. Okay? Now, so wala tayong pinagkaiba sa salesman. Dahil ano bang pinibinta natin sa Live Good? Nag-sell tayo ng information, nag-share tayo ng information. So that is already doing something selling. Okay? So, if you're selling or if you are marketing, if you are doing network marketing, then mapasama tayo dito sa sinasabing law of averages. Okay? So, ano ba tong law of averages? Okay? Para tayong salesman, guys, na ang salesman, ano bang mangyari sa isang salesman? Okay? Kung ikaw ay isang salesman, ay tinuturuan ka, iti-training ka how to handle rejections. Okay? Dahil trabaho mo yan, buong maghapon, yan ang trabaho mo. Now, halimbawa pupunta sa mga bahay-bahay or mag-approach ka ng tao, bintahan mo ng produkto. The moment i-reject ka, pagka hindi ka na-train o di kaya wala kang alam sa law of averages, then, ang gawin mo, mag-curve down ka, meaning magtago ka sa sarili mo, meaning hindi mo na gustong gawin pang magbenta dahil ni-reject ka. Every time mag-approach ka ng somebody, ni-reject ka at yun ay pinagdamdam mo, nako, hindi ko magawa ang trabahong ito. Okay. So, ano ba ang tinatawag na law of averages? In selling. Okay? Or in networking. Ganito yun, guys. Ang sabi, according to the law, every time you approach a prospect or a customer, alam mo bang mangyari when you present something? Ang sabi diyan, according to the law, 80% of the people will reject you outright. Walang gusto ng salesman. Kaya nga ang mga salesman, the moment na pupunta siya mag-approach ng bahay, mag-approach ng tao, inaayawan siya, nilayasan siya ng tao. Okay? Kung mag-approach ka sa bahay, ang gagawin, pahabol ka sa aso. Why? Because nobody likes salesmen. Nobody likes salesman or saleswoman. And we are that. In this business, Live Good, we are trying to approach people para makapagpresenta tayo sa natin. Okay? Ito'y offline na paggawa sa business. Sa Live Good, pwede tayong gumawa ng offline or online. Okay? Mamaya ng online, dito offline. Online pa. Sorry. Mamaya ng online, dito muna tayo sa offline na gawain sa negosyong ito. So, mag-approach talaga tayo ng tao. We have to share, we have to tell them about the Live Good business. Okay? So, ang sabi according to the law, 80% of the people that you approach will reject you outright. Okay? Hindi ka welcome doon sa mga bahay or hindi ka welcome doon sa Ito'y law. Meaning, 80% daw reject outright. Hindi ka pa nga nakapagsalita, sasabihin na nila na no. Okay? So,
And because it is a law, walang mangyari kung sabihin mong ayaw ko na itong gawin kasi ni-reject ako sa mga nilapitan ko. Ang sabi according to the law is 80% will reject. So, you can just imagine na kung mag-approach ka ng 10 tao, 8 doon will reject you outright. So, anong mangyari? When you go out and start presenting your Live Good business, can you imagine 80%, 8 katao out of 10 mag-reject sa'yo? So, ano mangyari? That means na first person pa lang na in-approach mo, rejected ka na kaagad. Okay? Kung pupunta ka sa next person, rejected ka pa rin. Kasi 8 nga ang mag-reject sa'yo. Meaning, napakarami, majority ang mag-reject sa'yo. Okay? Na ngayon, kung ang attitude mo is ma-disheartened ka, or you become sad, or na dahil ayaw ka naman nilang i-welcome, ayaw ka naman nilang tanggapin, then we cannot do this business. Okay? Dahil natural na yan, na 80% will reject you. So, ilan lang porsyento ang mag-say yes? Okay. Merong 10%, so out of 10, merong isa dyan ang undecided. Meaning, hindi siya mag-say yes, hindi rin siya mag-say no. So, anong gawin natin dito sa, mga taong ito? Kailangan sila ng follow-up, guys. Huwag natin sila pilitin on the first approach. Ang role sa selling is most of the buying or most of the yes is nangyari doon sa second and third and fourth follow-up. Hindi sila nag-commit outright to buy the product or to join sa Live Good. Hindi sila nag-commit agad. Okay, what? 10% yan, guys. Meaning sa 10 lapitan mo, isang ang ganun. Kailangan mong i-follow up. Okay. Ilan naman ang mag-say yes doon sa 10 yun? 10% lang, guys. Meaning sa 10 i-approach mo, meron lang isa na maniwala sa'yo. So, biruin mo, sa 10 i-approach mo, isa lang ang mag-say yes o mag-join ako sa Live Good. That is natural law, guys. Law of averages. Kung magbinta ka ng produkto, ganito rin ang harapin mo. The law of averages applies na 80% will reject the product, 10% will not say yes or no, at isa lang ang mag-say yes sa produkto mo. Napakasaklap, napakahirap pala ang trabaho ng salesman. But can you imagine, ang mga professional salesmen, they're doing this job every day. Na imagine kung ikaw yun, at ang attitude mo is, pagka i-reject ka, you become sad, you become disheartened, you become discouraged, then hindi ka makalast ng isang araw. Remember nga, ang salesman is binabayaran. They're working for commission at working for a base salary. So, kailangan mo makalast ng 8 hours on a working day. What happens if 8 o'clock pa lang nag-approach ka ng isang bahay o isang tao, nireject ka na agad, ayaw ko yung produkto na yan, ayaw ko, wala akong pera o wala akong panahon para makinig sa'yo. Na po ang reaction mo is, oh my God, ayaw ko na itong gawin dahil isa pa lang nireject ka pa lang ng isa, umayaw ka na agad. So, paano ka makalas na 5 minutes lang yun, guys? Sabihan ka na ayaw ko sa produkto mo. Ayaw ko sa Live Good mo. Within 5 minutes, you mean nga na natapos ng araw mo, 8 hours ka pa magtrabaho as a salesman, as a businessman dito sa Live Good. Kailangan mo makasurvive. How can you survive 8 hours? Nasa tuwing mag-approach ka 5 minutes after, inaayawan ka na. So, kailangan mo, guys, ng very tough, very strong will to do this. Kailangan ka na merong rason why you want to do this. Gawin ko to dahil nakasalalay ang financial future ko rito. Ang aking mga anak, ang aking nanay, nagdepende sa akin. So, kailangan gawin mo. Hindi pwede ang, yung, at awan yan, onion skin, na pag ayawan ka, ayaw mo na rin. So, walang ganun, guys, sa negosyong ito. Okay? Walang
the law is law. Talagang meron at merong mag-reject sa'yo. So, anong dapat nating attitude doon, guys? That means na hindi tayo dapat magpa-affecto doon sa mga rejection na yan. So, kung ni-reject ka, guys, you say no, then thank you. You just go to the next one. Okay? So, pagdating mo doon sa next one, nag-reject na naman. Just say, okay, no hard feelings, wala kang, hindi ka na discouraged, pupunta ka pa rin sa next na bahay. Pag ni-reject ka pa rin, go to the next. Okay? Ni-reject ka pa rin. Okay, so now you're approaching to, malapit ka na sa 8 mo. Pag 5 na ang nag-reject sa'yo, then you know nga, 3 na lang ang mag-reject sa'yo. Dahil 80%, 8 doon sa 10. Okay. So, dapat kang matuwa as many number of people have rejected. Dapat ang reaction mo is, mabuhayan ka na ng dahil malapit na yung 8 matapos. Lahat ng 8 negative sa produkto mo ay lumipas na. Nakapito ka na ng approach. Pa rin? Rejection pa rin na pala mo. Then, sa pang-8, console yourself by saying na, nako, ipang-8 na itong rejection na to. So that means, natapos na mga nega sa, mga prospects ko. Sa pang-9 mong approach, malamang, sasabihin na sa'yo na hindi ko alam or hindi ko So, kailangan ito na more explanation, more, yung video ko guys doon sa, video 19, Live Good tutorial number 19, yun ay patungkol sa, paano natin i-handle yung mga rejection. Okay? Re-explain mo, tanungin mo sila kung nakaintindihan nyo ba ang explanation ko, and so many things. Closing deals, skills ang kailangan dito. Okay? Dito is about attitude. Kailangan huwag kang magpa-discourage dyan sa mga nag-reject sa'yo. Okay? Dahil alam mo, the law says na 8 sa 10 ang mag-reject sa'yo. At wala ka nang magawa doon. Talagang meron at meron yan nagre-reject. Okay? So, dapat ang attitude natin is, don't be affected by rejection. Okay? Tatagan mo na ang sarili mo. Nagawin ko to dahil dito nakasalalay sa ang buhay ko. Okay? So, ganun ang attitude. So, doon sa mga hindi decided, then you can follow them up. Okay? Pwede ba kung babalik dito sa next week or next month? Parang ganun. Okay? Dahil, just because they say no, doesn't mean na ayaw nila yung produkto mo. Ayaw nila yung Live Good. Hindi lang sila masyadong naka-culture shock pa siguro sila. Hindi pa nila ma-absorb yung presentation mo. Okay. Kung nakasyam ka na guys, then magbunyi ka na, magsaya ka na dahil pang-10 mo ng approach. At according to the law, ang pang-10 na prospect, I will say yes. So ito yung celebration mo guys. Nandun pa sa pang-10. Alam mo, merong story guys sa isang salesman na sabi niya, umakyat sa isang tower, isang building. Halimbawa, merong 10 floor. Okay. Nag-una siya doon sa taas, pinakataas, at kinatok niya 10 rooms per palapag. So, merong 100 families nandun sa isang tower na yun. So, 10 sa per floor. So, ang ginawa niya, umakyat siya doon sa pinakataas at kinatok niya bawat pinto. Pagkatok niya sa first pinto palang niya, sinabihan na siya na, no, ayaw ko na ganun. Okay? So, ang ginawa niya, lumabas lang siya. Doon na naman sa sunod. Rejection pa rin. Pumunta pa rin siya sa kasunod. Okay. Sa pang-10 niyang door na kinatok, merong isa na nag-say yes. So, tuwang-tuwa siya. Bumaba na naman siya. Puro rejection na naman. Hanggang sa nakuha siya ng isa or 2 doon sa next floor. Until the rest of the floor, wala talaga. As in 30 doors. Wala. 0. Kung tumigil siya guys, bumaba na siya sa building doon, umalis na doon, then totally, talo na siya. Wala na siyang nakuha talaga. Wala na siyang sales. Pero ang ginawa niya, inubos niya talaga lahat ng doors doon sa building. 100 yun. And for all you know, doon sa pinaka-lowest floor, na last na niya, inabot na siya almost 8 hours, pauwi na siya. Sa bawat door na nakatok niya, bumili siya sa produkto. Okay? Next door, bumili na naman. Next door, ayaw. Pero next door,
So, you can just imagine na 10 floors yung pinuntahan nila, puro wala. Pero, ma-imagine ba niya na doon pala sa pinaka first floor, nandun pala yung mga customer niya, nandun pala ang bibili sa products niya, nandun pala ang mag-join sa Live Good niya, ganun. So, just apply the law, just follow the law. Hindi tayo ma-discourage. Just keep on doing it. As long as you keep doing it, the law will always work. Meron at merong mag-sign up, meron at merong bibili sa produkto mo. Okay? So, paano ba natin nato i-apply sa Live Good? Dahil ito general law sa mga negosyo. So, general law sa selling business or sa networking business. Okay. Number 1, guys, is huwag ma-discourage kung ayaw nila mag-join sa Live Good. Okay? Minsan, ang mali natin kasi, meron tayong prospect. Ilan lang ang prospect natin? 2 or 1. Pupunta tayo doon, expecting na mag-join siya. Kung 1 lang, guys, nasa na yung 80% na mag-reject. So that means yung isang yun, kung yan lang ang tao na prospect mo for the whole day, then 80% chance na i-reject ka niya. Hindi siya mag-join. 10% chance na siya, undecided siya, and 10% chance na mag-yes siya. So, ang chances na ma-reject ka is 80% as against 10% na mag-yes siya. Dahil 1 lang ang in-approach mo. Okay? So, ang attitude natin dyan ay dapat maglista na tayo ng marami. On the minimum siguro isang araw, 10 ang natin, balak natin puntahan. Okay? Sa 10 yun, pag i-reject ka sa isa, ipagpag mo lang ang wala kang damdamin, hurt feelings, wala kang kahit anong discouragements. You just go on enthusiastically na one day, 1 hour, 1 person will say yes to you sa 10 yun. Okay? Just go to the next prospect and then mayroong kasabihan tayo sa na rest if you must. Kung talagang na-discourage ka na at napagod ka na, rest if you must. Mamahinga ka. But don't quit. Okay? As long as you don't quit, nagpatuloy ka pa rin despite all this rejection according to the law, then magkaroon ka rin ng prospect na mag-say yes sa'yo. Dahil hindi ka tumigil eh. Okay? Dagdagan mo ng dasal. Bago ka umalis sa bahay, magdasal ka na magdasal ka sa Panginoon natin. Sabihin mo na, Lord, aalis ako. Mag-approach ako ng 10 tao. May you bless sa gagawin ko ito, Lord. May you touch their hearts bago ka alis sa bahay. I-touch mo na ang ilang mga puso, Lord God, na ma-present ko ito ng maayos at yung presentan ko ay yun ang tao na ibibigay mo sa akin para mag-sign up sa Live Good. Okay? Ang negosyo, guys, is dapat may halong dasal. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyari sa mga future na mga ginagawa natin. Okay? So, kailangan nating hingin ang basbas ng Panginoon. Okay? So, huwag tayo ma-discourage. Mamahinga tayo kung talagang napagod ka na. Napagod na yung puso mo sa reject. Okay? But then bukas, gawin mo na naman. Okay? Dahil ito ang negosyo natin, guys. Okay? Remember what is that big why kung bakit ginagawa mo to. Sumali ka rito dahil in the hope na magkapera tayo. Diba? Meron at meron yan, guys. Nakaabang yan doon sa mga kung sa ang sino mang will persevere until the end, siya ang magkaroon ng biyaya. Okay? So, kailangan mag-persevere. Perseverance is a virtue. Okay? And then, so, paano natin i-apply itong law of averages, guys? Di ba't, tayo'y may target? Halimbawa, gusto mong makarami. Lahat naman ay gusto makarami ng, prospect na mag-join sa Live Good. Okay? Makarami ng tao sa network niya. Okay? Now then, kung i-apply na to natin ang law of averages, kung gusto pala natin ng makarami, then we have to approach
the required number of people. Okay? Halimbawa, kung gusto mo ngayong araw na makakuha ng 2 katao na mag-join sa Live Good business mo, then according to the law, kailangan mo mag-approach ng 10 to 20 people. Dahil nga 10% lang ang 10 to 20% lang ang positive na mag-join or kukuha sa produkto mo. Okay? So 2% pala, 20% lang pala. Then that means kung gusto mong 2, then you need to approach 10 people. So what if gusto mo ng gusto mo ng marami, gusto mo ng 10 ang mag-join sa'yo, then you have to approach 100 people, hindi isa. Ang in-approach mo lang ay yung kaibigan mo lang today. Inayawan ka niya, ayaw mo nang gawin for the whole day. You are going against the law if that's the case. Because the law says 10 to 20% lang ang mag-join sa atin. Gusto natin makarami, then mag-approach tayo ng marami. So, kung gusto mo pala ng 10 katao ang mag-join, then mag-approach ka ng 100 katao. That's 10% of 100. Yung 10 na tinarget mo. Okay? So, that means, huwag kang mapagod na ang 80 katao doon ay mag-say no. Somehow, somewhere, sometime, yung 10 katao, makukuha mo yan if you finish 100, approaching 100 people. Now then, gusto mo ng 100 people, then approach 1,000 people according to the law of averages. Ganun pala. So, hindi tayo magmukmok o di tayo mawala ng pag-asa na naka-approach ka lang ng 10 people, isa lang ang join sa'yo. Iyon ang according to the law. Hindi lahat will join. That tanggapin na natin because that's the law of selling. That's the law of networking. Hindi mo na mabalik yan. Ganyan ang patakaran sa mundo. Okay? So, that means kung gusto natin marami, then we need to approach more people. So, paano natin gawin yan? Siguro naman, approaching 1,000 people, hindi mo na yan magawa ng mano-mano or face-to-face na paggagawa. So, that's the reason kailangan natin gawin din siya online. Meaning, gamitin natin yung social media. We share our links. Share it to Facebook, sa Messenger, sa LinkedIn, sa Twitter, Instagram. Yan, there. Pwede ka makapag-share ng thousands of people. Okay? So, kung gusto mo pa rin makarami, then keep posting to more social media platforms. Okay? Merong sinasabi si Coach Fernan. Ang ginawa daw niya nung panahon siya, nag-prosige pa dito sa business na to. Ang ginawa niya is meron siyang target in a day, kailangan niya makaposting ng 30, makapost siya sa 30 people sa social media. That means, ginagawa niya ito 10 sa umaga, early morning, pag wake up niya, nag-share siya ng nag-send siya ng messages na ito sa 10 katao. Okay? Sa tanghali, ganun din ang ginawa niya. Another 10 people, nag-send siya ng share ng link niya sa 10 katao. And in the evening, the same thing ang ginagawa niya. At he does it like clockwork. Ngayon, ganyan ginawa niya. Bukas, ganun pa rin ang ginagawa niya. And he is consistent, lagi niyang ginagawa. So, consistent din ang dating sa kanya. May nag-sign up may nag-sign up sa kanya. Hanggang sa, okay, fast forward, 6 months to 8 months after, nagiging crown diamond na siya. Okay? So, ganun pala guys. Hindi yung we just don't approach 1 person or 2 person or 10 person even. Kailangan mag-approach ng maraming tao in whatever avenues available. Okay? Minsan, kailangan din nating mamuhunan para lang mapalago natin ang negosyo natin. Okay? So, ganun. Okay. So, yan ang sabi ni Coach Fernan na kailangan nating consistent na gawin natin ito according to the law of averages. So, ngayon naintindihan nyo na guys. So, I'm hoping na ma-apply natin itong law of averages.
Meaning, dapat ang attitude natin ay handa na natin sa pagtrabaho according to the law, na hindi pala porket naka-approach na tayo ng isang tao, mag-expect na tayo na mag-join siya. Hindi ganun ang law, guys. Kung makakuha tayo ng isa, dalawa, kailangan mo mag-approach ng 10 katao without any hard feelings, dahil that's how the law works. Okay? So, hanggang dito na lang, guys. I hope naka-share ako sa inyo, naka-encourage ako sa inyo na pagpatuloy ang business na to, knowing na ganito pala ang kalakaran sa mundo. Okay? Na hindi our world is not welcoming sa mga sales people or sa mga taong nag-networking. Okay? So ihanda na natin ang sarili natin sa mga ganon at hindi tayo patinag. Patuloy pa rin natin gawin ang business na ito despite all that hardships and opposition. And then darating din ang panahon na pwede mo nang tigilan ito dahil narating mo na ang mga pangarap mo. Okay? Napakaganda ang Live Good, guys. Kailangan lang natin siyang gawin. Okay. Now then, para doon sa mga hindi pa member sa Live Good, ako ay nag-encourage sa inyo na mag-join kayo, guys, dahil at least meron tayong pinuput up na sa one day aanihin natin. Okay? Naglagay ako dyan ng link sa description natin. Pwede kang mag-click diyan sa link para maka-join ka sa Live Good and start your financial journey. Okay? So, hanggang dito na lang, guys. At good day sa lahat. And see you at the top.